Mga kaibigan, narito ang linaw patungkol sa NBA contract ng ating pambato na si Kai Sotto. And bago tayo magpatuloy, please huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Ilang buwan na lang po mga kaibigan, simula ngayon ay magsisimula na ang NBA Summer League na magsisimula sa July, no? At nakita naman natin hanggang ngayon ay walang kumpirmadong sagot ang Wasserman agent ni Kai Sotto kung makakapaglaro ba si Kai Sotto sa NBA Summer League. At kung titignan po ninyo, nadala na kasi at natuto na ang Wasserman sa nangyari po noong nakaraang NBA Summer League kay Kai Sotto. 4 na teams ang nagka-interes sa ating pambato na si Kai Sotto. Nabigyan siya ng minicamp, mga practice, pero ang nangyari hindi naman nabigyan ng kontrata. So ngayon, ang napakalino na sagot, no, ay kinakailangan muna may mag-offer na NBA teams na kontrata kay Kai Sotto bago po siya makapaglaro sa NBA Summer League. Hindi rin naman kasi isasaalang-alang ng kampo ni Kai Sotto or ni Kai Sotto mismo. Eto nga po nalalapit na Olympic qualifying tournament. Sa July din yan, halos kasabayan ng NBA Summer League. At nakita nyo na mas priority pa rin ni Kai. Pero kung magkakaroon si Kai Sotto ng kontrata, siguradong kontrata sa NBA, talagang papatusin niya at pagsasabihin niya etong NBA Summer League at yung Olympic qualifying tournament. And as of now, kung titignan nyo, no, sa standings, maganda rin naman ang performance at highlights ng ating pambato na si Kai dito sa Japan B-League sa kupunan ng Yokohama B Corsair. So may nagsasabi ang pangit naman daw na naging performance ni Kai Sotto sa huling laban ng Yokohama, ang baba ng puntos. Well mga kaibigan, para sa akin, no, dahil nga po laglag na sa playoffs, itong Yokohama ay parang practice na lang ang nangyayari o ginagawa ng ating pambato. At bukod pa po dyan, no, naninibago si Kai sa mga kakampi niya dahil puro bakawan ng bola. Nawala rin kasi ang momentum ni Kai Sotto kapag nawawala yung magaling na point guard na tulad ni Yuki Kawamura. So aminado tayo mga kaibigan, number 1, maraming dapat i-improve kay Kai Sotto, especially yung pagiging flexible niya sa loob kahit walang magaling na point guard. At nakita nyo, hindi na tayo dapat magbasihan, no, doon sa last performance ni Kai dahil nag-double-double naman siya, no, noong mga huling laban pa bago mangyari yung last na game. At ngayon, meron na naman pong 4 na games ng Yokohama B Corsair at sinisiguro head coach ng Yokohama na mabibigyan ng mas mahabang playing time si Kai Sotto at halos lahat ng mga player para makapagpakitang gilas or mabigyan din ng kontrata in case mag-renew sila dito sa Japan B-League. Pero sa ating pambato ni si Kai, malabo na po itong mag-renew pa dito sa Japan B-League, no, or kung sakaling mag-renew man, hindi na sa kupunan ng Yokohama B Corsair. Ang nangyayari kasi sa ating pambato mga kaibigan, lagi lang ginagamit yung kasikatan ni Kai. Alam po kasi nila na si Kai Sotto ay sobrang sikat na sikat sa mga Pilipino. Ingat na po dyan ng Wasserman agent. Kahit yung Japan B-League nga sinasabi na bibigyan lamang ng 20 pounds of muscle si Kai. Pahuhubugin ng pangatawan, ititrain ng husto, pero nakita nyo naman, no, ginagamit lang yung popularity. Kapag gusto na mag-exit ni Kai Sotto dito sa Liga ng Japan, ay hindi siya agad-agad maka-exit, no? Ang ginagawa, hindi siya pinapakita. Hindi sino-showcase yung mga highlights niya, bagko si binabangko siya. Nasaksihan natin yan sa ilang laban dito ng Yokohama matapos silang malaglag sa playoffs. Mga kaibigan, no, suportahan pa rin natin ang ating pambato ni si Kai, and for sure, hindi tayo bibigo ni Kai Sotto dahil mismong agent ni Kai na Wasserman na nagsabi, no, na darating din yung time para sa NBA dream ng ating pambato ni si Kai Sotto. So dyan lang po kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.